Maayong buntag, welcome sa atong tulumanon, Maximizing the Gospel of the Kingdom. Sa ngalan sa AKMGC Bunawan, ug sa ngalan usab sa DXXM 97.7 FM Dr. Mike Nies ug sa Technical Department DG Gaga. Kaming tanan malipayon nga nagatunol sa atong mainitong pagbati ug pagpangumusta sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Mayon manasab sa ato ang mga FB viewers sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing nasod sa tibok kalibutan. Nagsuon adlaw karon nga Martes, Pitsa 1 sa bulan sa Hunyo 2021. Medyo maulan-ulan ang panahon, no? So atong pahinumduman ang uban nga keep safe, dalag mga payong karon nga dili mauwanan ug taligsikan, no? Praise God. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Early viewers, atong timbaya, si Eric Lindo, DG Gaga, Pastor Ronald Grande, o si Sister Juvie Tihada, sa ilahang greetings, o si Normaline Malbino. Good morning sa inyong tanan. Mayroon manusab kay Renzi. Good. Di kaya na ako mabasa. Good Nick Gum. Sorry, layo gamay monitor. Hello, good morning Pastor Matud pa niya. Good and to all family. O sa tanang naminaw karon sa programa Apostolic Kingdom Ministries of Jesus Christ. Ang programang nag-uluhan Maximizing the Gospel of the Kingdom. Atong gitimbaya usab ang atong mga kaigsunan sa AKMGC Bunawan District, Davao City. Kumusta kaninyong tanan? Og adlaw karon nga Martes sa bulan sa Hunyo, pinakauna gayud nga adlaw sa buwan sa Hunyo 2021. Naanata sa halos tunga-tunga, no, sa 2021. Good morning sab kay Rogelio Supuso. Then, good morning sa Jafet Punto and family. Good morning kay Julito Gonzani and family. Mayroon man usab Dingsoon. Good morning sa Digamo family, Salwaga family, Magkidong family, Belenson family, Magbutong family, Lemente family. May manusab sa Punto, siblings and family, Manugilan family, Magkidong family, Manatad family, Jano Fabian family, sa Masumpad family. Good morning kaninyong tanan mga igsuon, og mayngon manusab sa mga kaigsunan ris palibot, si Tata Sabay and family, Ricky Sabay and family, mayon manusab kay Andrew Sabay and family, Ispihon family. Ug atong mga silingan diri magsuon ang Baptist ug ang Foursquare churches ug ang entire Bunawan proper, ang atong barangay captain Ronnie Odinia and members of the barangay council ug barangay staff. Ato silang yampo magsuon ang atong mga frontliners, government workers, church leaders and workers working together to collaborate with heaven for prayers. And good morning usab kay Huswi Mabandus Kabagdong. Good morning Pastor Nick. So Rogelio Supuso, good morning Pastor Nick. God bless us all. So salamat sa iyong wishes and prayers. Good morning usab sa atong mga kapastoran sa United Pentecostal Church, spearheaded by Pastor Rio Bandoy, Southern Mindanao District, ug ang members sa District Board, Pastor Celso Agbunis, Pastor Julio Sabad, Pastor Mario Magno, Rick Villamor, Pastor Alex Marquez, Henry Sasing, and Pastor Shem Cabanilla diya sa Maymalita, Davao Occidental. Amen. O kumusta usab diri sa may Valencia, sa Bukidnon area, sa Misamis sa area, daghang tayong mga estudyante diya sa ato ang AKMGC Theological Education Online Provider. No, salamat sa Ginoo sa inyong pagsalig sa atong panguna sa pag-discuss about the kingdom. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan.
O maingon mo sa atong gitimbaya ang atong mga igsuon diha sa may subasta, sila si Juby, Kulipapa ug Jerry. No, good morning to all of you. Diha sa may Kalinan District, Baguio District, Tugbok District, Pakibato District, Marilog District. Kumusta sa inyong tanan diha? Ug kang Pastor Ben Andayan, James Quadizar, okay, Pastor Opada, Pastor Calvin Magwana. Then para sa atong mga radio listeners, nagkambyo tag bagong number karon 0963-532-291-5232. Ako Usbon. Atong bagong mobile number para sa atong mga texters sa radio. Nagsuon 0963-291-5232. Ayan, at least inyo na siguro na mainuman. Praise God. Mo ato ta sa pagpaminaw matahom nga awit may igsuon kining awit nga gayon wag kang tumalikod, no? Samtang kita padayon ngadto sa unahan receiving greetings from the wall of our FB, and likewise sa atong pagpaabo sa atong panghinaot ug mayong panglawas ug kadasig kay kasibot labot sa pag-alagad sa publiko ug pag-alagad sa Ginoo. Dali ko ng Dios, huwag kang tumalikod. Good morning, Sab, kay Marites Anduy. Good morning, Pastor Nick, si Perez, ug sa tanang viewers. God bless us all. Good morning, Sab, sa tanan ug sa imuha.
Laing awit atong paminawan may igsoon, wala ko nimo buhi, human sa wag kang tumalikod, wala ko nimo buhi. Gikan sa Together Church sa Michelle Mahadukon. Good morning kay Jolandol no sa Cotabato City, if I'm not mistaken. Good morning po, Pastor. Watching po. God bless. Salamat Jolandol and to your family. Okay. Si Magkidong din gibaliktad ni mo ang apelido mo nang naglibog ko. Naminaw mi, Pastor. Magkidong family, God bless us all. Kabuog yun, ha? Salamat kayo po. Then, Ronald Gandhi, okay, Sir. Salamat kayo. Okay, dagan salamat. Salamat kayo sa maong awit maigsoon. Wag kang tumalikod, humani ana, wa ko nimo buhi. Ayan. Dalaygon ng Dios. Moto ta sa mga pagampo ni takna maigsoon. Dalaygon ug may gugmaon nga Dios ning takna Ginoo, nagapasalamat gayud kami dako
Sa higayong imo gihatag kanamo. Salamat sa blessing nga imo gihatag kanamo ang time, Ginoo. That we will utilize our time very wisely, Father God. Hallelujah, to put high premium on the Word of God in your presence. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Padayon ka magapanalangin sa mga pinanggang mga avid listeners sa radio, mayon man usab sa mga FB viewers sa Luzon, Visayas ug Mindanao, Ginoo, sa nagkalain dapit sa kalibutan. Continue to bless them with listening ears and listening hearts, Father God, to your word, that we will be continually instructed to be properly guided through your spoken and written words. We likewise bring to your throne, Father God, our government workers, political leaders, Father, church leaders and business leaders, academic leaders, Father God, who in one way or the other working together, Father God, asking for your guidance and direction so that we will not be deviated from our journey, Lord God, with you to our destination. That your presence and that your image and your likeness continue to be in us, Father God, that we will do all things on the basis of your righteousness and your holiness. Panalangin ni bisan pa ang among mga silingan, Ginoo, sa palibot, our barangay. Munawan proper, we bring to you our nation, the constituents, the Filipino brethren, nationwide, worldwide, and even all nations of the world, Father. We claim, Lord God, and we come before your presence, hallelujah, to receive our slot this morning, your words, everlasting life, Father God, hallelujah, due to us. Salamat, Ginoo. We commit to you this program and even all our listeners. In Jesus' name, amen. Talaygon gyud ang Dios sa walay katapusan. O nga and before getting started this morning with our subject, gusto nating batiin din naman ang ating mga kaibigan sa May Luzon area. Salamat sa Diyos. Diyos magapadayon sa panalangin kanatong tanan. Dahil ng Diyos, mato ta maigsoon sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, no? The Word of God. Because the Bible said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Now, atalitapos na kita sa ato ang first part of our study on understanding our place in the kingdom. Ang ato ang pagsabot, ang pag-uunawa natin sa ating tinatawag na pwesto, no, lugar sa kaharian ng Diyos, hindi sa ating religious organization. But we have our own place prepared by God. Each and every one. This is prepared by God for you. Okay, the reason why bisag unsa ang gitawag ng mga suppression and so on, because it is God who prepared this for us. Hallelujah. I tell you, wa gyud makailog niya na, because this, your place in the kingdom is prepared for you for the glory of God. Ito niingon na magsuon, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are so many mansions. If it were not so, I would have told you that I will go and prepare a place for you. Okay? Who prepared a place for you? Jesus Christ.
Okay? And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Good morning kay Bubong Audan. Good morning, Pastor Nick, and to all viewers. God bless. Diba? So, dili na pwesto sa religious organization, but your place in the kingdom of God. And when we say kingdom of God, maigsuon, tanawa ang component sa usa ka nasod. Ang component sa usa ka nasod, maigsuon, naglangkob kini sa family, sphere of influence. Basically, kitang tanan gikan diha sa family sphere of influence. Then, sa gitawag sab nato nga church sphere of influence. So, ang matag usa ka nato, aduna tay rule, papel, nga ginagampanan diha sa church, sa eklesiya, sa Ginoo. So, walay inferiority, tanan sa tua, aduna tay papel o dapit, o may lugar tayong lahat sa gawain ng ating Panginoon. Na ang eklesiya, ito yung tulad baga ng tinatawag na agency, no? Tasked by God for the widespread of the gospel of the kingdom. Then meron ding tinatawag nating academe, education sphere of influence. So yung paglilingkod pala sa Panginoon, hindi lamang ito sa confine ng four corners of the church building, bagkus ito'y nasa lahat-lahat ng sphere of influence. Na yun na nga, sinabi ko, unang sphere of influence ay family. Bawat isa sa atin, sa family, meron tayong magkaiba't bang function or functional identity. Kaya walang inferiority dyan. Basta alam natin kung ano yung ating lugar. Palawa, ulitin ko, sa eklesiya or sa tinatawag nating church, ito'y bagay na tunghayan din natin sa huli mamaya. Dahil ang totoo nito, ito ay tinatawag na eklesiya. Dahil kung church, ito ay Koreakon kasi sa Greek. Eklesiya ang binanggit dito, ibig sabihin nun, people na tinatawag na assembly sa proper translation or congregation. Ayan. Yun na nga, pangatlo, yung tinatawag nating academe or education sphere of influence. Then pang-apat, yung economy or business sphere of influence. Okay, so kailangan natin yung tinatawag na economy. Dahil hindi makakatakbo ang isang bansa kung wala ang ekonomiya. The reason why, nung matapos na sinabi ng Panginoon, nung matapos na ibinahagi ng Diyos yung kanyang wangis image, na ibig sabihin yung kanyang katuwiran at kabanalan sa tao, pagkatapos nun, ibinigay niya sa tao yung tinatawag na kingdom mandate, kingdom assignment. Our assignment, that we are born, why we are born, no? So binigay ng Panginoon sa atin yung tinatawag na kingdom mandate sa magkaiba't ibang tinatawag nating functional identity. So merong ibang tao na nasa ekonomiya sila, sa business community. Diba? Kaya pagkatapos ng sinabi ng Diyos na let them have dominion afterwards, binanggit niya yung tinatawag na dominion or rulership over the fish, the sea, etc., etc. Sa ito pa, ibig sabihin, yung ating economic activities sa gayon, makakatakbo at makakatayo ang isang bansa.
no? At ang isang kaharian sa pamamagitan ng ekonomiya. Kaya sa ating summary, sa ating unang paksa, no? Under sa study natin sa understanding our place in the kingdom, the priority of the kingdom. So dito nalaman natin that the greatest secret to living effectively on earth is understanding the principles and power of priorities. So kailangang alam natin yung tinatawag na principle, yung tinatawag nating guiding principles, so that we will not be rerouted and deviated. At itong tinatawag na power of priorities. Kailangang alam natin kung ano yung first and second and third. No? Kasi kapag hindi natin alam yung pinaka-top priority, marahil yung magawa natin, gagawin natin yung mga less important, hindi yung urgent and the most important. At ang Panginoon ay nasabi niya, but seek ye first the kingdom. So ibig sabihin na yung pinakalahat top priority natin sa lahat na pwede natin gagawin ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran. Itong dalawang bagay na ito, mga kapatid, itong top 2 priorities. Mga kapatid, yun yung ating pinakaunang na priority. Then, pangalawa, to sum up our study on the priority of kingdom, the greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose, life with the wrong priorities. Na ang pinakamalaking trahedya sa buhay ng tao ay hindi ang kamatayan, ngunit ang buhay na walang layunin, no? Walay padulngan, no? Wala kakabalo sa imong padulngan ug ang kinabuhi with the wrong priorities. Dahil kapag maraming tao na successful in wrong assignment. Yan. Good morning din pala kay Rain Comendador. God bless her. Good morning and God bless you to Rain. Okay? So, maraming mga taong gumagawa, busy, no? Abalang-abala sa wrong assignment. Kaya kailangan alam natin yung ating assignment. Dahil marahil ang ginagawa natin, hindi pala yun assignment natin. Kaya sa ating natawag na pag-aaral, no? Sa gayon, malaman natin yung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Madali lang yan. Kung ano yung talagang gustong-gusto mong gawin, tinatawag na passion. Na ginagasto yung panahon mo para riyan, na iniibig mo, mahal na mahal mo yung gawain yun. At binabalik-balikan mo talaga yung gawain yun yung tinatawag mong passion. Yan. Yun yung iyong territorial domain. Good morning pala kay Pastor Jonathan Ompad sa Libaga Suarez, a composer, pastor and evangelist. Good morning, sir. Mingon ako nimo. Istorya ta pila ka adlaw, no? Then good morning sab kay Prince Ralph Salem. Ayan. And then kay Santander Ebony, ito'y isa rin sa ating mga top sharer. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Ayan, kaya mahalaga na aalamin talaga natin yung ating tinatawag na assignment. That your assignment that you're born to do. Okay? Then, pangatlo, our self-worth is more important than our basic needs and should never be sacrificed for the sake of those needs. Ayan. So, ang ating tinatawag na self-worth, yung iyong tinatawag na value, no, na ikay mas mahalaga pa kaysa pagkain, mas mahalaga pa kaysa
iyong damit, mas mahalaga ka pa kaysa iyong bahay. Kaya God puts premium high premium on you rather. Okay? Hindi sa mga bagay-bagay na kinakain, sinusuot at tinitirahan. Bagkus ang pinakamahalaga para sa Diyos ay ikaw mismo. Dahil bakit? Yung kanyang wangis, yung kanyang image ay installed in you. Yan. Dahil ikaw yung nagrepresenta sa Diyos. Kaya ganon ka kahalaga para sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, unahin ninyong hanapin, saliksikin, alamin, aralin ang kaharian ng Diyos, ang gobyerno, ang pamahalaan ng kanyang bansa na tinatawag nating langit ayon sa banal na kasulatan at yung kanyang katuwiran. Yun yung image, yung katuwiran. Yun yung tinatawag ng Bible na character. Yung self-worth natin mga kapatid. Then, pang-apat, God's number one priority for mankind is that we discover, we understand, and enter the kingdom of heaven. So, ang pinakauna na priority ng Diyos para sa atin, para sa tao, na ating matuklasan, ating masusumpungan, ating mauunawaan, at tayo'y makakapasok sa kaharian ng langit. Ayan. So, di nyo ba napansin na maraming mga kapatiran tayo, vice versa, yun namang ibang mga nationalities pumunta rito sa Pilipinas dahil para sa kanila, ito yung magandang lugar na magandang tirahan. Tayo naman sa ibang banda, gusto nating pumunta roon sa Europe, doon sa Amerika, dahil gusto nating, dahil iniisip natin, pinaniwalaan natin na yun yung lugar na magandang tirahan. Primarily because of economic reason. Di ba? Vice versa, ganun din. Kaya pumupunta ang tao sa ibang bansa. No? Pero ang maganda, mga kapatid, dahil merong superior na bansa, superior na pamahalaan, na kung saan ito pala yung tinatawag na source. Ito yung may ari. Ito yung may likha. No? Itong gobernong ito, itong pamahalaang ito, na hindi na kailangang pupuntahan natin, siya na ang pumarito. Nung sinabi niya sa Matthew 4:17, repent for the kingdom of heaven has arrived. Okay? Bakit ganon ang pagkasabi ng ating Panginoon? I want you to take a closer look at this very verse of Scripture. Dalawa, mga kapatid, may dalawang katotohanan dyan. Dahil sa pag-aaral natin sa rule at function ng isang ambassador, kasi ang ating Panginoon hindi siya religious leader. No, he was a head of state. In his humanity, he was an ambassador. Okay, he was an ambassador representing his home country called heaven. Yan. Representing his home kingdom, the kingdom of heaven. Representing the king, okay, and his government. Kaya nung sinabi ng Panginoon, dahil kapag ikaw pala'y makipagtagpo at makipagkita at makipag-usap sa isang ambassador, that is equivalent to meeting a king or a president. It is equivalent to meeting a country, a kingdom,
Ayan, kaya, nung sinabi ng Panginoon, repent for the kingdom of heaven has arrived. So siya yun. Kasi Jesus as an ambassador embodied, personified His government, His kingdom. He personified the king. Ayan. Kaya ganun na lamang yung sinabi niya kay Philip. Isa matagal na tayo sama, bakit hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala? Ang nakakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kaya bakit? Tingnan mo yan sa legal context, sa governmental context. Dahil yung meeting mo with the ambassador, it is like equivalent to meeting a king, a government, a kingdom. So, kaya yun ang sinabi ng Panginoon. Then, kailangang makakapasok tayo legally sa kaharian ng Diyos. So, paano? Sabi ng Panginoon, repent. Change the way you have been conditioned to think. Kaya doon sa Acts 2:38, sinabi niya roon, repent means change the way you have been conditioned to think and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Okay? Yun yung sinabi niya. Hindi yan doktrina ng United Pentecostal Church at maging sa ibang mga religious group. Hindi yan religious requirement. That is a legal governmental requirement for our kingdom citizenship. Because you must be a kingdom citizen in order to enter into the kingdom of heaven. Tulad ba halimbawa ng mga iba nating mga kababayang Filipino na they're now settled in US, kaya meron silang tinatawag na green card. Then doon naman sa Canada, tinatawag na PR, permanent residency. Diba? Tayo din naman mga kapatid, para we can have the legal documents, a legal entry to the kingdom of heaven. Kailangang maging citizen tayo, maging kingdom citizen tayo sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Okay, yun yung tinatawag nating kingdom citizenship. At yun din yung tinatawag nating identity. Yan, that we are identified with the King and identified with Jesus Christ. At matanggap ninyo ang kaloob na Espiritu. Diba? So kailangan yung dokumento natin na tayo bilang kingdom citizen ay kailangang merong silyo, stamp. Na ito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Nako, kaya kung kayo hindi pa baptized in Jesus' name, gawin mo na ngayon. Maghanap ka ng pastor na nag-administer ng baptism sa pangalan ng Panginoong Hesus dahil yan religious affiliation. That is your legal governmental requirement for kingdom citizenship. Ayan, so kailangan mo yan. Tayong lahat. Maging sino ka man. No, regardless of your what we call religious affiliation, kailangan natin ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Wala siyang religious color. That is a requirement of the kingdom of heaven for us to enter legally to the kingdom of heaven. Then, panglima, a kingdom is the governing influence of a king over his territory, impacting it with his personal will, purpose, and intent
producing a culture, values, morals, and lifestyle that reflect the king's desires and nature for his citizens. So ito palang kaharian or kingdom, ito yung tinatawag na governing influence of a king over his territory. And this is impacted with his personal will. Kaya ang matutupad dito ay hindi na yung ating kalooban, kundi ang kaniyang kalooban. Kaya ganoon na lamang yung pattern ng prayer na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus nung sinabi niyang you pray like this. Ama naming nasa langit, nato pa niya, ang amahan mo nga naa sa langit, asan yung ama na nandoon sa imperial heaven, our home country. Okay? Hallowed be thy name. Pagabalaanon ang imong pangalan. Okay? Kasi, number one, we need to first acknowledge God as our Father, the source. Okay? The resource will always acknowledge, connect to the source. Okay? Kailangan palagi nating i-recognize, i-acknowledge yung Ama. Okay? Dahil siya yung pinagmumulan ng lahat ng mga bagay maging sa ating buhay. Siya yung may likha ng langit at lupa at ng tao. At lahat ng mga bagay ay siya ang tinatawag natin pinagmumulan kasi tinawag siyang Ama. Okay? Dahil siya yung source. Kaya kailangan nating palaging i-recognize ang source. Ayan. At hindi yun para sa kapakanan ng Diyos. Para din yun sa ating kapakanan. Dahil i-recognize mo man o hindi ang Diyos, walang mawawala sa Kanya. Tayo ang mawawalan. Diba? Sambahin mo man o hindi ang Diyos, hindi mababawasan ang Kanyang pagka-Diyos. Mananatili siyang Diyos from eternity to eternity. Yan. Kaya itong lahat-lahat ng mga bagay na ginagawa natin ay hindi ito para sa Kanya. Para ito lahat sa atin. Okay, that is kingdom principle. And meaning to say that God is influencing us so that He will continue to impact the territory with His personal will. Ang kanyang kalooban ang siyang matutupad at ang kanyang layunin, no? His purpose and His intent. And because of that, He will produce a culture. So mag-produce siya ng tinatawag na kultura. So isa sa ating mga kultura na tayo'y nagmamahalan. Resulta yan ng kanyang kultura, values, morals, and lifestyle. Ang kultura ng mga kingdom citizens ay nagmamahalan. Kasi ang kultura naman ng religion ay nagpapatayan, no? Nagsisinungalingan, no? Naglalamangan, di ba? Naglinibakay, di ba? Nagdinautay, hadlok malabwan, di ba? Puno sa kahadlok. Pagka dunay medyo musibol, murag maayong leader, iduot. Di ba? That is true in politics, even in business, and in religious organization. Di mo yan maipagkaila. Talagang totoong nangyayari yan, mga kapatid. Dahil bagamat kine-claim natin na tayo'y hindi religion because we only have this what we call experience of receiving the Holy Ghost. But whether we like it or not, we are
likewise influenced by the spirit of religion, intimidating, bantaing, kanang magbanta-banta ba? No? So naanad ta na hulga-hulga, no, di ba? Nahimo nato ng kultura, pero sa kingdom wala na siya. Dako kayo ang imong praise the Lord sa nag-asenso, no, nag-excel, no. Hindi na mo sa politika, naigsoon. Unang uban, mag-hire o killer, iba? Aron isuppress ang uban nga nagsibol. Then, nangyayari talaga yan. So, if you want to talk to us, okay, join with us online. Dahil malaman natin yan lahat ng behavior ng mga taong influence by the spirit of religion, because why? Religion is founded on lies, founded on violence, founded on nakedness. Kasi religion man good, pagka na ay magsigig kining kuan, sigilag hagpat ug sipyat sa laing tao, no? Pagpakaulaway, no? Then we base the judgment on the past, no? Patang Panginoon, wala. Kinalimutan niya yung nakaraan. Ang mahalaga sa Diyos, yung ngayon. Kaya maging sino ka man. Ano man yung karanasan noon, hindi na yun mahalaga para sa Diyos. 8:13 of Hebrews, ilabay na dito sa kainalan, mabahin sa dagat. Kalimtan na siya. Yan. Kaya, ito yun, no? Maganda yung layunin ng Diyos. At pang-anim, God established only two priorities for mankind. Ano itong dalawang priorities na ini-establish ng Diyos para sa atin? Kingdom of God and the righteousness of God. Dalawa lang. Yung kanyang kaharian, ibig sabihin noon, yung kanyang influensya sa atin at yung kanyang katuwiran. Ito yung top priorities. Top 2 priorities na establish ng Diyos, mga kapatid. Pagpito. Ganda to. Pagpito. The concept of kingdom was not invented by mankind, but was the first and original form of government introduced by the Creator. Okay. So, hindi to religious organization, government. Kingdom is a form of government that came from God. It is God's idea. While religion is man's idea. No? It is founded on lies. No? Pero ang kingdom is God's idea. Ito yung idea ng Diyos, the original form of government introduced by the Creator. Kaya, kung babalikan natin yung Genesis 1:26, sinabi niya roon, let us make man in our image, or let us create man in our image, after our likeness, let them rule, let them have dominion. Tawag itong radah, in other words, sa Hebrew, to rule, to administer, to implement. Okay. But this implementation, this rulership is not over another mankind, but over the resources of the kingdom in an area of gifting as your territorial domain. Kaya makita mo yung isa sa mga domain, kingdom is itong tinatawag na business kingdom influence. So marami mga tao na nasa business sphere of influence sa magkaiba't ibang mga negosyo. Kaya hindi masamang magkakaroon tayo ng mga kapatirang mga negosyante. Dahil sila yung mga nag-contribute para ang bansa ay makakatayo, no, sa pamamagitan ng kanilang buwis. Di ba? Pero kailangang business, kingdom business,
na yung lahat ng ating mga implementasyon, no, administration is on the basis of the image of God in us, His righteousness and holiness. Para hindi tayo manlamang. Yung ating mga timbangan ay dapat okay, tama. Di ba? Na wala yung tinatawag na hoardings. Okay? Wala yung tinatawag na economic sabotage. Para walang tinatawag na economic crisis. Kasi itong economic crisis created by man. No? Kaya medyo takot na ngayon yung malalaking bansa. Paano na to pagka dumami na tayo? Baka hindi na natin kayang isustain ang daigdig dahil sobrang dami na ng tao. Nagkaganon lamang yon dahil because of the absence of the image of God, His righteousness and holiness. Di ba? Kaya ganon na lamang yung takot ng tao. Instead na yung tinatawag nating kingdom principles to populate the world. So, ang solution na gawa ng tao ay to depopulate the world. Di ba? Kaya makita mo talaga na itong religion is not giving value to human life. But kingdom really gives value to human life. Di ba? Kaya kita mo ngayon, matindi ang patayan. Di ba? Kasi that is the agenda of religion to depopulate the world. Pero ang Panginoon sa kingdom is to populate the world. Kaya yun yung sinabi niya, go and pa niya, go and be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Yun yun. To produce, reproduce, and distribute. Addition and multiplication. Di ba? Yun yung sa kingdom. To go, mobile. Di ba nyo na wala ba nyo na alinggatan? Ngayon, stay home tayo. Pero ang Panginoon, go. Di ba? We need to be continually mobile para yung ekonomi natin ay gagalaw. Di ba? So, dahil yan sa takot. Pero sa Panginoon kasi, hindi talaga tayo dapat matatakot. Dahil we are living in the context of the kingdom, His government, the kingdom of heaven, the government of the kingdom of heaven is now taking full charge of everything. Diba? Then we have righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Because the Bible said, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Kaya, medyo mag-isip-isip na tayo ngayon mga kapatid, no? Saan ka ba ngayon nakatira? Are you living in the context of the religion? Or are you living in the context of the kingdom? That you do not have to be, you have nothing to be afraid of. Whether it is a threat of economy, life. No, wala tayong dapat katakutan because He's taking full charge. Kasi siya yung may likha sa atin. Responsible ang ating Panginoon kasi siya ang may likha sa lahat. Kaya gano'n na lamang yung kanyang mga sinasabi na sabi niya, don't worry, leave your worries. Di ba? Iwanan mo na yung takot.
Kasi yun yung kanyang concern because your need is God's concern. Your need is government's concern. Di ba? So, number 8, ignorance of the kingdom concept makes it difficult to understand fully the message of the Bible. Yung ating walang kaalaman sa kaharian ng Diyos ay naging dahilan kung bakit meron tayong kahirapan maunawaan ang salita ng Diyos, ang Biblia. Di ba? Because the Bible is not about a religious book nor a devotional book, but the Bible is about king, kingdom, and royal family. So as an ambassador, ang ating mga sinasabi at ang ating mga concerns ay sa tatlong concerns lamang as pito. For the king, his kingdom, and the royal family, the people. Ayun. Then, kaya yun na yun mga kapatid, no? Yung last sa ating summary. Then we will touch later on sa pangalawa mga kapatid para at least makausad tayo sa iba pang mga bagay na dapat nating malaman dito sa understanding your place in the kingdom. Kajut lang kayo, maminaw taglaing awit ni Higayuna maigsuon. Minangita sa tag-awit kajut diri. Kining awit nga gauluhan o siguro kining kay Glenn Villarin, just to know you're there. Kajut lang kayo maigsuon, maminawan natong awit. And though the
Salamat kayo sa awit ni late Glenn Villarin, no? Atong former National Music Director na ngayon ay pumanaw na, ando na sa ating Panginoon. At patuloy tayo mga kapatid we will touch the second one, the kingdom of God and versus the government of man. Alamin natin to mga kapatid. Now, una, there is no business more serious than government. Wala nang gawain na mas seryoso pa kisa pamahalaan. Kasi 90% of all the national and international problems facing our world today are the result either of government or religion. This includes global hunger, health epidemics tulad ngayon, no? Wars, terrorism, racial and ethnic conflicts, segregation, nuclear tension, and economic uncertainty. So ito'y seryoso talaga mga kapatid na bagay na ating hinaharap ngayon. Maging ang ating Panginoon, kung ating babasahin, no? Ang Matthew 24, he identified the problems the world facing na hanggang ngayon ganoon pa rin, no? Yung security, no? Yung ekonomiya, no? Yung religious conflicts, no? Yan, racial and ethnic conflicts, yung tulad ng mga tao sa the black were considered as half and subhuman, you know. So merong that is happening influenced by the spirit of religion. Yan. Meron tayong tinatawag na economic crisis. Nang dahilan nito, dahil sa hoardings. Bakit may hoardings? Because of selfishness, greediness. Na hindi pinahalagahan yung iba, bagkus ang sarili lang. Diba? Kaya yun, very sad, no? Na reality. Kaya ang leadership under the influence of the spirit of religion hindi nagbibigay halaga sa buhay at karapatan ng ibang tao. Kaya gayon na lamang yung pag-iarian, pagbangayan ng mga tao dahil lahat regardless of religious affiliation, regardless of political belief whatsoever, all are under, as long as greediness, selfishness are present, those are under the influence of the spirit of religion, because religion did not give value to human life. It is only the kingdom. That's why Jesus said, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have an everlasting life. He came to legally redeem the world, the human race, through his precious blood. Kaya siya yung namatay. Di tulad sa spirit of religion, kailangan mong pumatay at magpakamatay. Diba? Pero siya yung namatay. Si Satanas, dahil ugok, no? Akala niya na nagsaksid na siya dahil napatay si Jesus Christ. Doon siya nagkamali. Dahil hindi niya alam, bugo magod, no?
Hindi niya alam na ang kamatayan ng ating Panginoon, yun yung legal na remedy to legally redeem the human race and the world. Dahil kung alam lang sana ni Satanas na yung kamatayan pala ng ating Panginoon ay magiging dahilan na siya babawian ng mga susi. Kasi siya yung may hawak ng susi rito kasi nakaprinda, nakasangla kay Satanas. Yung sanglibutan at yung tao. Dahil sa criminal offense committed by si Adam, the first man. Hindi yun religious offense, criminal offense na punishable by death. At dahil mayroon ng binding bilateral existing agreement between God and man that the world will be ruled by man in behalf of God. So, kailangang i-resolve ng Panginoon ang problema. Na yung image na nawala, yung righteousness at holiness na nawala, identity, kailangang mabalik niya sa tao. So, ang Diyos ay patuloy na nagtitiwala sa tao. Ganon yung ating Panginoon. Regardless of our flaws, still God continue to trust the human race. No? Misalig lang gihapon siya sa ato. Kaya He resolves the problem. That the only solution is that man will be restored to his original status with the image of God in him. Because he will only be successful in administering, implementing his rule as a ruler in an area of gifting in his own different kingdoms, in their own different kingdoms. Kingdom of economy, kingdom of technology, kingdom of technology and farming. Marami, mga kapatid. That man in different kingdoms will only function on the basis of righteousness and holiness, the image of God in them. Ayan. Kaya, ayos sa sinasabi na natin palagi, that any so-called success of man in terms of economy, terms of governance, academic, whatever, in the absence of the image of God, His righteousness and holiness, those so-called success are tantamount to failure. Why failure? Dahil wala yung katuwiran at kabanalan ng Diyos. Tingnan mo yung tao. Dahil sa increase of knowledge, they are inventing sophisticated weapons. So, ang tao lamang, ang mismong kaaway ng tao, ang tao lang mismo. Di ba? Giunay rapod niya ang kaugalingon. So, salamat sa Diyos, na talagang He did not cancel, He never canceled His purpose for you and for me. Diba? Kaya pinatawad tayo. Binigyan tayo uli ng yung tinatawag na image. Pareho lang tayong lahat. Ang kanyang gift na binigay sa atin, yung kanyang image. Kaya you're not a threat to me. You will complete me. I am not a threat to you. Di ko hulga sa imo because we will do things through collaboration for His glory and His honor alone. So, what happened? Even throughout history, man's greatest challenge has been to learn how to live in peace with himself and his neighbors. Ito yung karaingan ng tao na hanggat maaari, sana walang gulo,
Walang away, walang iringan, walang bangayan, walang alitan. No? So whether it is the continent of Africa, old Europe, Norsemen of England, the Mongols of Asia, Indians of North and South America, or the Eskimos of Iceland, okay, in Asia, no? And the tribal warfare, racial and ethnic conflicts, and full-scale war have been the human story. In all of these social and cultural expressions of humanity, the one thing that has always evolved was some kind of authority structure, a form of leadership or government mechanism to establish and maintain social order. So kailangan natin ang government. Kasi yun yung mag-implement, mag-maintain yung tinatawag na social order. From the painted walls of native caves and the hieroglyphics of the tombs of ancient Egypt to the historic pyramid structures of the Aztec worshippers, evidence abounds of man's desire and need for some form of government structure or governmental structure. So ang tao, talagang hangad ng tao ang governmental structure because it is only a government that will maintain social order. The need for government and order is inherent in the human spirit and is a manifestation of a divine mandate given to mankind by the Creator. So yung kailangan pala natin ay governmental structure. Yung kailangan natin ay government, pamahalaan. At yung tinatawag na order. That we will always be in a right place. Okay. That you will understand your place. That you will not cross over. Okay. You will just function properly in your place in the kingdom. That's why we need government to facilitate, okay, to put everything in order. Kailangan natin government. Kasi ang religion kasi, ibang klase. Man was created to be a governor and ruler, and therefore it is his nature to seek some authority mechanism that would bring order to his private and social world. So mag-implement ka na tinatawag na order privately and publicly. Government is necessary, desirable, and essential to man's social context, no matter how primitive or modern that government is. This is why man continues to search for an effective way to govern himself. So ito yung matagal ng hanap ng tao. Man's need for some formal government structure is an outgrowth for his need for social order and relationship management. This need begins in the smallest prototype of society, the family. Ito yung mag-uumpisa talaga sa pamilya. Okay? So yung nating government structure, pamilya. Pamilya talaga mga kapatid. Kaya we will now start fixing things within the family. Para magiging effective tayo. Diba? Yung kasi marunong ka nang sumigaw, pwede ka nang doon sa anong klaseng leadership. Meron dito natin umpisahan sa pamilya mga kapatid. And extends all the way to the manifestation of national expressions of constitutional order. Nations needs government. Ang mga bansa ay kailangan ang gobyerno. Because government signifies order. Okay, government connotes order.
Okay? So now, in Genesis 1, 2, and 3, you can see the example here. Now the earth was formless. So ano raw sa umpisa, the earth was formless. Ibig sabihin, no order. And empty, meaning chaotic emptiness or emptiness. And darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Okay? At ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw ng mga tubig. And God said, "Let there be light." Wow. And there was light. So dito nag-umpisang ginawa ng Diyos itong tinatawag na order. Una, ang kailangan ng daigdig dahil ang earth daw, ang lupa, ay formless. No order. Empty or chaotic emptiness. At madilim. Kaya diba? Kapag walang order, madilim yan. Diba? Then, sinabi ng Bible, and the Spirit of God was hovering over the waters. Afterwards, the Bible said, and God said, ito na. And God said, leadership, government. Kailangang meron tayong marinig na order. Kaya it takes leadership because leadership determines order. Ang sinabi ng Panginoon, let there be light. And there was light. Ano tong light? Ang light, ibig sabihin nito sa Hebrew is knowledge. Yun namang darkness, ang tawag noon sa Hebrew is ignorance. So, ang kailangan natin sa ating ignorance ay kaalaman, knowledge. Ang kailangan natin dahil tayo nasa kadiliman, ay kailangan natin ng liwanag. Di ba ba? Because we are in total darkness, so technically, automatically, we will think of having light. So, kailangan natin yung light, knowledge. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos dahil itong kaalaman natin sa salita ng Diyos, ito'y ating liwanag. Maliliwanagan tayo. Merong liwanag ang ating buhay. Merong liwanag ang ating pamilya dahil sa salita ng Diyos. Merong liwanag ang iyong buhay dahil sa salita ng Diyos. Merong liwanag sa ating community sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Kaya ganun kahalaga itong pagbabahagi ng salita ng Diyos dahil this serves as light. Kasi itong sanglibutan, itong daigdig ay nasa kadiliman. Kaya ibig sabihin nun, nasa kadiliman, kailangan ang liwanag. Kaya, dahil bakit? Sa pamamagitan ng kaalaman ng salita ng Diyos, we can have order. Okay? Magkakaroon tayo ng tinatawag na peace and order sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Ayan. So here we see that the impact of our divine, invisible, supernatural government was necessary because of disorder and chaos. In the beginning, the earth was in disorder and chaos, was in total darkness. But when God spoke the word, nagkaroon ngayon ng liwanag, kaalaman.
Kaya kailangan natin yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil ito lamang ang nag-iisang dahilan. Sa gayon tayo magkakaroon ng liwanag sa pamilya, maging sa community, sa bansa. Kailangan natin ang salita ng Diyos na nagmumula roon sa taas. Thus, the purpose of government is to maintain productive order and management. Furthermore, the creation of mankind was also a result of this order and the need for management. So a little later in Genesis, we find evidence of this as one of God's motives for creating man. Maganda tong subject at paksa na ating pinag-aaralan ngayon mga kapatid. Babalikan natin to sa ating pagbabalik ngayong araw ng Huwebes, mga kapatid. But this time around, tutungo tayo sa isang awit. Pagkatapos nito, tayo ay manalangin mga kapatid. Halal sa kog awit para sa inyo ha. Kining Bisaya nga awit megson. We'll try to play this song, ang gugma. We need the love of God. Sun, sun.
Dalay ko may gugmaon nga Dios sintak na nagpasalamat gud kami sa imong pulong Ginoo. Ang imong pulong nga nagsilbi nga kahayag sa among ngit-ngit nga kinabuhi kaniadto. Yapan nga karon Ginoo among gi-enjoy ang kahayag. Gamo sab kining gipaambit ining mangiub ug mangit-ngit nga kalibutan Ginoo. Ang imong kahayag pinagi sa imong mga pulong. So Lord God, salamat. We are praying, Father God, that the world which is in total darkness will enjoy, Father God, this light, the knowledge of your words, Father. That we will embrace, Lord God, your teachings, your words, so that we will continue to enjoy the light. Light, Lord God, that will be shared to people in government service, the business community, Father, the church community, academic community. Thank you, Father God. Continue to bless them. By the authority of your words and by the power of Jesus' name, this is our prayer, that the whole world, the whole nation will continue, Father God, to patronize your words because it serves us light in our personal life, in our life corporately. This is our prayer by the authority of your words and by the power of Jesus' name, that we will continue, Father God, to declare and to spread the word, the gospel of the kingdom. In Jesus' name, amen. Sa ngalan ni Dr. Mike Nies sa DXXM 97.7 FM o sa Technical Department DG Gaga. Sa ngalan sa AKMGC Bunawan District Davao City, kini si Pastor Nick Perez manamilit ug moingon, God bless you, and remember, we love you. Hangtod sa samang taglaw istasyon, bye-bye and bye-bye. You have just listened to Maximizing the Gospel of the Kingdom with your pastor, Nick Perez. If you enjoyed today's message, we'd love for you to connect with us. Head over to our Facebook page and like Apostolic Kingdom Ministries of Jesus Christ. Watch our Facebook radio broadcast and help us to share it with more people. If you have any question or comments, get in touch through the following mobile numbers: 0948-557-9687 or 0905-406-4350. Reach us via email, nickperez.akmjc@gmail.com. Thank you for tuning in. Until next time.